Welcome po mga kapatid sa Jesus Our Abundant Life Church, sa ating po mga nasa online. Welcome po. Dito po ipinapangaral po natin ang purong mensahe ng biyaya. Ang purong ebanghelyo ni Kristo. Tungkol po ito sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay para po ito sa ikaliligtas na mga hindi pa ligtas, ikalalakas naman ng mga ligtas na. So para po sa mga makakapanood ng video message na ito, muli nagre-request po kami, paki-like po, paki-share, para mas marami po ang ma-bless, mas marami po ang mapagpala, at higit sa lahat, mas marami po ang maligtas. Amen? Kung gusto nyo pong ituloy na natin yung ating series, palakpakan po muna natin si Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Tinutuloy po natin yung ating series, pinamagatan po natin itong God's Wisdom for Your Questions. Sabihin mo nga sa katabi mo, there is God's wisdom for your questions. Amen. Ano po? May karunungan po ang Diyos sa ating mga tanong. Bawat tanong na mayroon ka, mayroon pong katumbas, may kalapat na karunungan po ang mabuti nating Diyos. And so sa pag-aaral po natin ngayon, no, tungkol po sa mga mensahe natin ng biyaya, pag-usapan po natin ngayon ang tanong na, why don't Christians make the sign of the cross when they pray? Natanong nyo na po ba yan? Why don't we Christians make the sign of the cross when we pray? When in fact, Jesus was crucified on the cross of Calvary. Does that mean that we do not give any significance or importance to His death? Kaya pag-usapan po natin ngayon mga kapatid, ang mensaheng pinamagatan nating the sign of the cross. Sabihin nga natin, the sign of the cross. Okay, ready na po kayo mga kapatid? Tayo po'y tumalon na sa dagat ng karunungan ng Diyos. Kapag pinag-usapan po natin ang pagre-religion, hindi po riyan nawawala yung tinatawag nating mga rituals. Sabihin nga natin, rituals. Ano po yung ritual? Ayon po sa definition, a ritual is a set form of worship. Ito po ay seremonya ng relihiyon kung saan may mga kaakibat na hinihinging pisikal na aksyon na ginagawa ayon sa pagkakasunod-sunod. So kung kayo po noon ay nagre-ritual, pansinin nyo, it is all about yung outward na expression. It is all about outward actions na kinakailangan mong gawin. Minsan nga, mayroon nga po itong mga pagkakasunod-sunod. Bigyan po natin ng example. Sa Hinduism, mga kapatid, the most common rituals practice sa lahat po ng mga tahanan ng mga Hindu ay yung pong puja, yung pong meditation, meron po silang silent prayers, meron po silang yoga, meron po silang mga kapatid na recitation ng scriptures sa Bhagavad Gita, yun pong reading ng kanilang religious books, participating in satsang, ito po yung kanilang mga parang prayer meetings, no? Ito po yung performing charitable work, ritual po nila yan. Visiting a temple, ritual po nila yan. And chanting the name of their beloved God. Sino man yung Diyos na kanilang sinasamba, inuulit-ulit po nilang i-chant. Ritual po yun. Okay? Doon naman po sa religion ng Buddhism, nariyan po yung pagpunta nila sa refuge to connect sa sinasabi po nilang Dharma. Offering homage or respect to the Buddha. O kaya sa mga Buddhist teachers, kaya mapapansin po ninyo, meron po mga nagbibigay ng pagkain sa mga Buddhist teachers po nila. Yung teachings nila, other important matters of Buddhist life. Making offerings or practicing dana, confession of faults, precept ceremonies, calling on spiritual forces for support or protection. Yan po ang mga ilan lang sa rituals nila. Sa mga kababayan po nating Muslim, ilang halimbawa po ng rituals nila ay yung pagsasacrifice po ng hayop on the occasion of a child's birth. Yung Hajj. Ano po yung Hajj? Yun po yung annual Islamic pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia. Ito po yung tinuturing nilang holiest city ng mga Muslim. Meron po silang ritual pagka may Islamic funeral po sila. Meron po silang religious male circumcision. Of course, prayers. Yung practice po ng abstaining from food, drink, smoking, and sexual activity. Kasama po yan sa
rituals. Ano po? Sa mga kababayan po naman nating Katoliko, nariyan po yung binyag. Yun pong kumpil. Ritual po yung pagdarasal ng rosaryo o paggamit po o sausaw sa holy water o pagpapakalat na o ng sprinkling ng holy water, yung pagsisindi ng mga kandila. Pagluhod bago pumasok at umupo doon sa mahabang bangko sa simbahan, ginagawa niyo po ba yun noon? Ano po? Yung pagsa-sign of the cross na pag-uusapan po natin mamaya. Yung pagtataas ng osya sa misa. No? At marami pa pong iba. Lahat pong ito mga kapatid, outward actions. Rituals. Now, religion can be defined as belief in a deity expressed in conduct and ritual. So kung meron kang relihiyon, sumasampalataya ka sa isang Diyos at ipinapakita mo yung pagsampalataya mo sa Diyos na ito sa magitan ng iyong pamumuhay at ng mga rituales. Okay? So ang dalawang sangkap po, karaniwang sangkap sa religion ay rules and rituals. Sabihin mo natin, rules and rituals. Pag may religion, meron na yung rules. Pag may religion, meron na po yung rituals. Para maging tapat na tagasunod, halimbawa ng Judaismo, ng Mohammedanism, yung Islam, or Hinduism, or Buddhism, ang isang tao ay kinakailangan pong sumunod o gumanap ng mga listahan ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Even po sa religious Christianity, nakabatay po sa rituals, ang Roman Catholic Church, ang Eastern Orthodox, Protestant, Liturgical High Church services. Makakita po tayo dyan ng napakaraming rituals. Ang lumang kasunduan po ng kautusan ni Moises ay nag-atas din ng mga ritual para sa pagsamba ng Israel sa Diyos. Malino na po sa atin mga kapatid, kahit na ano man ang kumakalat ngayon, ano po, si Yahweh, siya si El Elyon. Ano po? Sabihin mo nga si Yahweh, siya si El Elyon. Hindi yun magkahiwalay, hindi iba yung isa. Amen? So sa lumang kasunduan ng kautusan, ay meron pong mga iniatas na rituals bilang pagsamba sa Diyos ng Israel. Napakarami po nilang ceremonial laws na dapat pong tuparin. Ang ilan sa mga ito ay very specific at involve po ang pagwiwisik o sprinkling ng water, pagwiwisik, pagdidilig ng dugo, the waving of grain o yung pagwagayway ng trigo, o yung washing of clothes o yung paglalaba. Biruin mo kasama sa paglililinyo, paglalaba. Now, ipinapaalala ko pong muli, paulit-ulit po tayo mga kapatid, upang maging malinaw para sa atin na ang Mosaic Law ay tinupad na po ni Kristo. Ang lumang kasunduan ng kautusan ni Moises na para sa Israel, tinupad na pong lahat ni Kristo. Bigyan natin ng talata. Matthew chapter 5 verse 17, mula po sa Amplified Classic. Basahin po natin. Do not think, si Jesus nagsasabi nito, nagsasalita. Do not think that I have come to do away with or undo the law or the prophets. I have come not to do away with or undo them, but to complete and fulfill them. Sabay-sabay nga po nating basahin yung naka-bold. I have come to complete and fulfill them. Isa pa po. I have come to complete and fulfill them. So malinaw po mga kapatid, na nung dumating po si Jesus Christ, yung ipinarito niya, yung sa mga dahilan ng pagparito niya, ay upang tuparin ang kautusan ni Moises. Ano po? So makikita po natin sa Romans chapter 10 verse 4, mula po sa EC version, God gave His law to Israel's people for a purpose. May layunin daw po ang pagkabigay. But Christ has finished that purpose. Amen? So sino pong tumapos ng layunin ng Diyos para sa Israel? Si Christ. So now, dahil tapos na po yung layunin ng Diyos para sa Israel and sa law, so now, every person who believes in Christ becomes right with God. Paano ka nagiging tama ang tayo sa harap ng Diyos? Tama ang tindig sa harap ng Diyos? Tanungin ko kayo, by behavior or by belief? By belief. Doon sa lumang kasunduan, it was all about
behavior. Ano po? Kaya po nagkakaroon ng mixture sa modern church ngayon is kapag kayong Kristiyano na, ano po, sumampalataya na siya kay Kristo, biglang pupukpukin mo para magbago kaagad siya ng kanyang behavior. At kapag hindi po siya nagbago ng kanyang behavior, pagbibintangan mo siya na hindi pa siya sumasampalataya kay Kristo at baka hindi pa siya ligtas. Pero sa pagitan niya at ng Diyos, totoo namang sumampalataya na ako kay Kristo, kaya lang hindi pa ako mabago-bago sa ugaling ito. Pero sabi sa amin ni Pastor, kami daw ay hindi ligtas. Kami daw po ay hindi pa siguro sumampalataya dahil meron pa siyang hinahanap sa amin na pagbabago. Ano ba yung mga hinahanap sa inyo? Hindi kasi kami umattend ng prayer meeting. Ano ba yung pagbabago? Hindi kasi kami nakapagbasa kagad ng salita ng Diyos. Hindi po kami nakapag-evangelize. Wala kaming naakay this week na 20 na tao. Kaya sabi sa amin, naku, kulang kayo sa harap ng Diyos. Mga kapatid, linawin po natin, under this covenant of grace, you are made right with God, not because of your behavior, because no one behaves perfectly, but because of your belief in Jesus Christ. At yun po ay sapat na. Ayan mga kapatid, kaya po nakakapahinga po tayo under this new covenant of grace, because when you believe, you know that you're already right with God. And because you are right with God, God will make you right. Saan? Sa behavior mo. Amen mga kapatid? So sabihin mo sa katabi mo ulit, be patient with me. Amen? I am a work in progress. Under new management na po tayo mga kapatid, and that is Jesus Christ. Siya na po nagmamanage ng buhay natin. Siya po ay nakatira na sa atin. Colossians 3:4. He is now our life. Siya na po ay nagpapatakbo sa atin. And pinag-usapan po natin last week, the Holy Spirit is leading us. Amen mga kapatid? And so, ang ano po natin ngayon, ang righteousness po natin is not because of our behavior. Kung nagawa mo ba yung kautosang yan, o kung hindi mo ba nagawa, o pinirfect mo ba yan, kasi nga po, wala pong perfect. Basahin po natin ulit. Every person who believes in Christ becomes right with God. So today, under this new covenant of grace, it is not the law, but faith that makes a person righteous before God. Let that be clear. Under this new covenant of grace, it is not the law, but faith that makes a person righteous before God. Kaya po, ang mga rituals sa Old Testament, hindi po inintensyon mga kapatid, na maging permanenteng bahagi ng ating pagsamba sa church ngayon. Napansin po ba ninyo mga kapatid, wala po tayong kinakatay na hayop every Sunday? Tama mga kapatid? Imagine ninyo mga kapatid, kung kayo pupunta po dyan, hindi po natin problema ang parking para sa kotse, ang problema po natin parking para sa baka, tsaka sa mga kambing, tsaka sa mga kalapate. No po, depende sa alay mo, estado mo sa buhay. Tapos, meron tayo po dyan mga kapatid na kinakailangang katayan. Ano po? Para dumanak ang dugo, para matakpan ang iyong mga kasalanan na pinaggagawa mo this past 7 days. So wala po tayong ganun mga kapatid. Bakit? Because Christ already fulfilled the law. Hallelujah! Praise God! Kaya po doon, hindi na po sila natapos sa pag-aalay ng mga hayop. Dito po under the new covenant of grace, isa lang po ang kordero ng Diyos. Na ano? Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ilan daw po mga kapatid? Isa lang eh. Inalay na niya. Nung inalay na niya, napatawad ka. Nung inalay na niya mga kapatid, ikaw ay nilinis na. Amen. Palakpakan po natin ang kordero ng Diyos. Hallelujah! Na po, wala po tayo dito mga kapatid pinatitigis na dugo tuwing may pananambahan. Wala rin po tayong ginagawang paglalaba ng mga damit. Wala po tayong sinisindihang kandila. Wala rin po tayong sinusunog. Bakit po? Tingnan po natin yung talata. Hebrews chapter 9 verse 10, sabi doon, these are superficial regulations. Ano po ibig sabihin ng superficial? Panlabas. These are superficial regulations that are only about food and drink
and various ritual ways to wash with water. They are regulations that have been imposed, basahin natin sabay-sabay naka-bold, until the time of the new order. Meron daw pong imposition, ibig sabihin, gagawin ito hanggang, ano yung hanggang? Until the time of the new order. Tingnan nga po natin yung iba-ibang translations nung until the time of the new order. Mula po sa Contemporary English Version, until the time comes to change them for something better. Hanggang kailan daw? Tingnan po natin yung susunod. Mula po sa Complete Jewish Bible. Until the time for God to reshape the whole structure. Magtutuloy po yung mga superficial regulations na yan hanggang i-reshape daw ni God yung whole structure. Tingnan pa po natin yung susunod na translation mula po sa EC. Until the time when God would make things new and better. Now, alam po natin mga kapatid na ang tinutukoy na talata riyan na new order, na changing for something better, na reshaping the whole structure, na making things new and better. Ito po ay tumutukoy sa anong covenant? The new covenant. Na kinapapailaliman po nino natin ngayon. Amen mga kapatid? So nandito na tayo mga kapatid sa bagong order ni God. Nandito na tayo ngayon mga kapatid sa bagong structure ni God. And so yung external regulations and rituals, hindi po para sa atin ngayon. Malinaw po? Hindi po tayo nagre-relationship kay God based on outward na mga rituals na paulit-ulit. Okay? So pagdating po sa ating tanong tungkol sa making the sign of the cross, ito po kasi ay napaka-prominente sa Roman Catholic Church. Pero ito po ay ginagawa rin sa ibang churches. Gaya po ng Eastern Orthodox Church, ng Coptic Church, ng Lutheran Church, ng Anglican Church, ng Episcopalian Church. Ano po ba history nito? Ang history po ng sign of the cross goes back as far as Tertullian. Sino po si Tertullian? Isa po siyang church father. Sino po ang isang church father? Ang church father po ay yung mga sumunod po sa mga apostles. Si Kristo po ay nagkaroon ng 12 apostles, no? Biglang yung isa po ay nagtaksil, pinalitan po siya, nanatili pa rin pong 12, tapos dumating po si Pablo, naging 13. Tapos nung namatay na po sila, ang pumalit na po sa kanilang mga yapak ay ang tinatawag na church fathers. Isa po doon si Tertullian. Tingnan niyo po, ang sinabi po ni Tertullian, nabuhay po siya AD 160 to 220. Sabi niya, in all our travels and movements, in all our coming in and going out, in putting off our shoes, pag nagtagal ka ng sapatos mo, at the bath, at the table, in lighting our candles, in lying down, in sitting down, whatever employment occupieth us. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa natin, ano gagawin daw? We mark our foreheads with the sign of the cross. So originally pala mga kapatid, isang maliit lamang po na krus ang ginagawa ng hinlalaki sa noo. Kaya nagtataka ako, ba't yung mga matatanda namin, yung mga lolo namin noon, kung mag-sign of the cross, ganun lang. O sinapapa pala, no? May ganon, may ganito pa, para sigurado. Tapos may ganon. So yun po yung original. Isang maliit lamang po na krus, ginagawa po ng hinlalaki sa noo. Now, bagamat mahirap pong tukuyin kung kailan po lumaki ang sign of the cross. Kung kailan po ito eksaktong nabago mula po sa paggawa ng maliit na sign of the cross sa noo, tungo po sa modern practice ng pagtanda po ng noo, tapos tungo sa dibdib at sa magkabilang balikat. Alam po natin na naganap po yung pagbabago mga kapatid noong 11th century AD. Bakit po? Kasi doon po sa prayer book ni King Henry, ito po ang instruction. In the 11th century AD, the prayer book of King Henry provides an instruction to mark with the Holy Cross the four sides of the body. Kaya nung pinanganak po ako, ayan na. Okay, siguro karamihan din po sa atin dito. Kung galing po kayo sa
Roman Catholic Church, di ang pag-antanda po natin noon ay marking the Holy Cross, the four sides of the body. Now, sinusuportahan po ng mga nagpa-practice ng making the sign of the cross, ang gawain nila sa pagitan po ng mahabang panahon ng church tradition. Di po ba? Inside the church, kaya natin minsan ginagawa yung mga rituals kasi sabi ng magulang natin Tapos sabi naman, tinanong po yung lola, bakit daw po ginagawa ito? Sabi kasi ng lola ko No? Ikwento ko nga po ulit mga kapatid, yung pong naglilitsyon. Yung mga iba alam na po nila yon. Naglilitsyon po ngayon ito si Utoy. Tapos ipapasok na po niya sa pugon yung litsyon, yung kutsinilyo. No? Tapos sabi ngayon ng uy, baliin mo ang buntot. Sabing ganun. Bakit? Nagbabaliin ang buntot. Tanong mo sa mama mo. Nanong si mama, Mama, bakit mo babaliin yung buntot ng lechon pag pinasok na po doon sa pugon? Aba, tanong mo si lola mo. Ganon. O di tinanong si lola. O di lapit naman siya kay lola. Lola, bakit po babaliin daw po yung buntot ng lechon pag pinasok sa pugon? Aba, tanong mo yung nanay ko. Buhay pa po yung kanyang lola sa tuhod. Nandoon, tinapon po yung yung modest niya Tapos sabi, lola sa tuhod, bakit po ba binabali yung buntot ng lechon? Pag ipapasok na po sa pugon, sabi ng lola sa tuhod, paano kaliliit ng mga pugon noon? Hindi kasya. Ngayon po ang sagot. Ano po? Tanong, lumaki na po ba yung mga pugon ngayon? Kung lumaki na po ba yung pugon, babaliin mo pa yung buntot? Hindi na, pwede na, hindi na baliin. Kasi nga, kasya na. Pero dahil nga, tradition, mga kapatid, na isasalin sa magitan po ng mga salita, sumusunod po tayo dahil sinabi kasi. Tapos dudugtungan pa ng mga matatanda yan, sabihin nila, wala namang mawawala kapag kasi ginawa mo. Ano po? Wala po ba talagang nawawala? May nawawala. Ano po yung nawawala? Yung katotohanan. Nawawala po yung katotohanan dahil sa salin-salin na tradition. No po? So, sinusuportahan po ng iba yung pong pag-aantanda dahil po sa mahabang panahon nila ng church tradition. Pero gumagamit din po sila ng mga verses. Sabi po sa Revelation 7, 3, 9, 4, and 14, 1. Ito po, tinan nyo. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. They were told not to harm the grass of the earth or any plant or tree, but only those people who did not have the seal of God on their foreheads. That's last verse. Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. So nakabasa po ng forehead, so yun na po yung interpretation. Bagamat, mga kapatid, ang mga talatang ito ay may tinutukoy na sign or tanda para po sa proteksyon mula po sa paghahatol ng Diyos, they must be interpreted in the light of their context. And on the basis po ng context, mga kapatid, wala naman pong dahilan para paniwalaan na ang mga talatang ito ay nag-uutos na ikaw ay mag-sign of the cross. Nabasa mo lamang na mayroong tanda doon sa forehead. Okay? So, bagamat hindi tinuturo ng Biblia na gawin ng mga Kristiyano ang sign of the cross o gamitin po itong pambugaw ng mga demonyo. Tama po mga kapatid? Pag meron kang kahoy na krus, di ba? Inilalapit po natin yun sa mga demonyo, pinambubugaw ng mga aswang. No po? Ito naman po ay may biblical symbolism. Hindi naman po natin inaalis yun mga kapatid. Historically, tinitingnan po nila na yung sign of the cross, nagpapaalala po sa kanila sa Godhead, sa Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So the shape of the sign of the cross, syempre, nagre-remind yun ng kamatayan ni Kristo. Pero, ganun pa man mga kapatid, wala. Pakilabas nga po natin yun. Wala talagang malinaw na talatang nagsasabi sa mga Kristiyano to make the sign of the cross. Kaya po, nung ipinanganak po yung early church sa Book of Acts, tapos kung babasahin po natin yung mga epistles, Romans, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, dire-diretso po hanggang doon, wala po tayong mababasa
noong sign or making the sign of the cross. Instead, ano po ang focus ng New Testament? The focus of the New Testament is on the finished work of Jesus Christ on the cross and resurrection. Our focus is on the believer's new identity in Him. Ano po? Nang mamatay po si Kristo at muling nabuhay, ginawa na po niya. Tinupad na po niya, mga kapatid, ang lahat ng kailangan para sa ikaliligtas mo. At para sa mga biyayang tatanggapin mo. Hindi dahil mayroon kang piniperform na ritual, hindi dahil mayroon kang piniperform na outward na senyas, kundi dahil sa kanyang tinapos na gawa. Let us be clear about that, mga kapatid. Because all must redound to the glory of God. Ano po? Hindi ka biniyaan ng Diyos kasi nag-antanda ka. Hindi ka iniligtas ng Diyos kasi nag-sign of the cross ka. Noon pa lang, niready na ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Ang ginagawa na lang po natin ngayon, nag-aaral po tayo at inaalam kung ano nga ba itong inheritance natin because of the finished work of Jesus. And whatever we discover in the Word of God, lalo na po sa New Covenant of Grace Epistles, mga kapatid, yun po ay pinananampalatayanan natin at buong kagalakan na tinatanggap. Amen, mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah! Napansinin po natin, mga kapatid, ang past tense ng mga talatang ito. Meaning, naganap na, nangyari na, kumpleto na, at wala na po tayong dapat pang idagdag at iambag na mga pagpupursigi, pagsusumikap, at hindi rin makakatulong ang anumang ritual para mas ligtas pa tayo o mas pagpalain pa tayo ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 14, ang sabi po doon, for by a single offering. Tanong, bakit po single offering? Nagkukwentuhan tayo. Bakit po single offering? Dahil, kay Kristong offering lang po ito. Si Kristo lang ang naging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. By a single offering. Kay Kristong offering lang ito at ito po ay minsan niya lang ginawa. Okay? So wala kang pwedeng gawing offering para maging katanggap-tanggap ka sa harap ng Diyos. In fact, ang sabi ng salita ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of God. You fell short. You and I fell short. Kinapos po tayo, kinulang po tayo, at lahat po, mga kapatid, ng ating performance kulang. Kaya nga po nung nagkasala si Adan at saka si Eva, mga kapatid, nagtakip po sila ng mga dahon ng igos. Ano pong mangyayari sa dahon ng igos kapag nalanta po yun? Hubutubad ka. Ano mangyayari? Malalanta. Pag nalanta, ano mangyayari? Labas. Ano po? So, useless ang mangyayari kapag ikaw ang gumawa ng iyong pagtatakip. Anong ginawa ng Diyos? Nagkatay po ang Diyos, tapos yung balat ang ibinalot kay Adan at kay Eva. Noon pa lang, nag-symbolize na po ang Diyos na darating ang panahon na ang kordero ng Diyos ay mapapako sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang righteousness ang siyang ibabalot sa iyo. Upang ang iyong kahuparan, hallelujah, ay matakpan. Amen, mga kapatid? And so, for by a single offering, bakit single nga, kapatid? Dahil kay Kristong offering lang po ito. Bakit single offering? Dahil tanging yung offering lamang po niya ang katanggap-tanggap at hindi po yung atin. Hindi yung anumang i-offer mo. Kaya pag naglipat po kayo ng bahay, mga kapatid, huwag na kayong magkatay. Amen, mga kapatid? Huwag ka na magpatulo ng dugo. Amen, sapagkat sapat na ang dugo ni Kristo para pagpalain ang iyong bagong bahay. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Yung offering po niya, ang tingnan po natin, hindi po yung anumang atin. Yung offering niya, ang katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi doon, for by a single offering. At ano pong ibinunga nung kanyang single offering? He forever, what? Completely cleansed and perfected. May ED po ba yung cleanse? Yan ibig sabihin ng ED. Past tense na. Yung po bang ED, yung po bang cleanse na yun, mga kapatid, ay mayroon pong 4 gives. 8 gives. Million gives.
Wala. Paano natin nalaman? Sabi po doon, He has forever completely cleansed and perfected. Sabi mo nga sa katabi mo, wow, you are completely clean. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Sarap naman, you are completely perfect. Amen? Kaya nung sumampalataya na po tayo kay Kristo, yung ating born-again spirit, completely cleansed na po yan. Completely perfect na po yan. Nilinaw na po natin to. Those who are consecrated and made holy. Saan? Sa kanilang araw-araw na behavior. Inaayos pa po tayo sa ating mga asal. Kilos, gawa, gawi, ugali. Aren't you glad, no? Na tayo po mga kapatid ay isinasaayos ng Diyos para mag-align yung ating behavior sa kung sino na talaga tayo kay Kristo. Amen mga kapatid? Nung si Tarzan po, dinala po sa New York, sanay na sanay po siya sa jungle. Aba, nung bihisan po siya ng suit, nagmukha siyang New Yorker. Bakit? Kasi nga sanay siyang nagbabaging. Pero nainitan pa rin siya, umakyat pa rin siya dun sa poste. No, lumabas pa rin yung kanyang dati na pagkatao. Bakit? Hindi kasi nabago mga kapatid yung puso ni Tarzan. Siya po ay jungle boy. Okay? Kaya po, pagdating sa New York, siya pa rin si Tarzan. Kaya hinubad pa rin po niya. Pero sa atin po, hindi na. Binigyan na po tayo ng bagong damit. And that is the clothes of righteousness. The clothes of holiness. Amen mga kapatid? So, pansinin po natin yun. Completely cleansed na po tayo. Perfected na po tayo. Not because of any ritual na gagawin mo. You cannot be cleansed by anything na gagawin mo pa. Sapagkat ang naglinis na sa'yo, ang nag-perfect na sa'yo, ay ang dugo ni Kristo. Tingnan po natin itong isa pa. Colossians 2:13 and 14. When you were dead in your sins, referring to nung tayo po ay mga di pa mananampalataya. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. Sino raw po ang bumuhay sa'yo? Sino bumuhay sa'yo, kapatid? Si God. Pag buhay ka na ba, ikaw ay buhay na? Amen. Kasi po, meron po mga churches, nagre-revival. Amen? Nagre-revival po sila. Sino ba ang Uy, hinimatay! Hinimatay! Lagyan nyo ng, ano yung pinapaamoy? Ago-oxidant. Patay. Ano yung pinapaamoy natin sa ano? White flower, ammonia. Yeah, tama ka. Hindi mautot, ano? Pinapaamoy para ma-revive. Ang nire-revive po mga kapatid, yung hinihimatay. Ikaw bilang isang anak ng Diyos, you were already made alive. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako hinihimatay. Therefore, hindi ko kailangan ng revival. Amen mga kapatid? In fact, ang kailangan po natin, renewing of the mind. Amen mga kapatid? Para malaman mo kung gaano ka talaga kabuhay. Kung gaano ka talaga biniyayaan. Kung gaano ka talaga kapinagpala. Hindi po natin kailangan ng revival na iiyak tayo, paiiyakin tayo, paluluhurin tayo, no, na magsusunog na naman po tayo ng mga papel. Pinagagawa po natin dati yun. Sinulat natin yung lahat ng ating mga kasalanan. Tapos, ginawa pa natin, nagpalipad pa tayo ng mga lobo. Naalala niyo yun? Tapos sabi natin, bye-bye, kasalanan. Bye-bye, kasalanan ko. Na-revive na naman ako. Pero pag uwi ko, gagawin ko ulit yung aking pinalipad na lobo. Paulit-ulit. Ano po? Kasi nga, isip mo, ikaw ay kailangan lagi ng revival. But if you renew your mind, at sasabihin mo, I'm already alive in God. I am already responsive to this holy God. Amen mga kapatid. So hindi ko na kailangan pang sumuko at sipa-sipain ng kasalanan. Bakit? Because I'm already alive with God. Nagre-respond na ako. Pareho na kami, aligned na kami ng kagustuhan ng banal na Diyos na ito. Amen mga kapatid? Ito sabi doon, sige palawan mo natin si Lord. Hallelujah! Sabi doon, God made you alive with Christ. Namatay po tayo kasama si Kristo. Ano yung pinako kasama ni Kristo? Romans 6:6. Yung luma nating pagkatao. Pero sabi ng Bible, binuhay din naman tayo kasama ni
Kristo. And then, ang ganda-ganda nito, sana makuha po nyo ito mga kapatid, mga nakikinig, yung mga ayaw pa rin sa biyaya ng Diyos. He forgave us all our sins. Past tense na po ba yung forgave? Hindi ba sinabi dyan? Baka naman sinabi dyan, nagkamali lang tayo. He will forgive us. He is forgiving us. No? Sabi doon, He what? Forgave. Ang tanong, ilan? Ano ba ibig sabihin ng all? Di all. May iba pa bang meaning yung all? Wala na ba ibang meaning yung all eh? Kahit na baluktutin mo pa yan, kasi nga kahit na grade 4, grade 3, maintindihan yan all. Amen mga kapatid, pag sinabi mo sa mga grade 4 class, grade 3 class, okay class, ano po, meron na merienda mamaya ha? Ma'am, sir, sino po kami? All. Why tayo lahat daw? Labasan na yan. Alam nila, walang magpapaiwan sa klase. Bakit? Because they understood the word all. Sana, maintindihan din po natin, mga kababayan, ano po, na kapag sinabi pong pinatawad na ang all means all, wala pong itinira na hindi pinatawad. Ganyan po ang biyaya ng Diyos. Bakit? Ulitin po natin, kung mayroon kang isang kasalanan na hindi napatawad, hindi ka papasok sa langit. Hindi ka papasok sa langit, kapatid. Bakit? Sapagkat sa langit, kabanalan. Sa langit, perfect. Amen? Kaya nga po, Jesus has already taken care of it. Ganun po kagaling at kahusay na tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid? Kaya dinali niya na po lahat yung kasalanan. Tingnan po niya yung linya ng ating mga kasalanan. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa mamamatay ka na. Tinignan niyang lahat yun. Hindi lang yung mga kasalanan mo, kundi ang kasalanan ng buong sanlibutan. 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Jesus says, sabi ng Bible, He is the propitiation for all our sins. And not only for ours, but the sins of the whole world. So namatay po si Kristo, hindi lang para sa isang tao, kundi para sa lahat ng tao. And so, ang lakas ng loob talaga ng Diyos na magsabing, I have forgiven you of all your sins. Amen mga kapatid? And we better believe it. Kasi pag pinaniwalaan mo yun kapatid, lalaya ka. Malaya. Malayang malaya, malaya. Kasi pag naniwala ka ron kapatid, lilipad ka. Pag naniwala ka doon, lulundag ka. Pag naniwala ka ron, lagi kang masaya. Pag naniwala ka ron, hindi mo nagugustuhin magkasala pa. Amen mga kapatid. Kasi pinagpipilitan po ng iba mga kapatid na dahil po sa biyaya at sinabi, oya, pinatawad na pala kayo sa lahat ng inyong kasalanan di magwawala na kayo. Kasi nga sinabi diyan, pinatawad na kayo sa lahat ng inyong kasalanan. Teka Brad, nalimutan mo na hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, binigyan pa niya tayo ng bagong pagkatao. Bagong puso. Amen mga kapatid. Kasi kung pinatawad ka lang sa lahat ng iyong mga kasalanan, tapos luma pa rin yung puso mo, ano gagawin mo? Kahit gustuhin mo pa rin magkasala. Amen mga kapatid, adik ka pa rin sa kasalanan. Pero, yun po yung whole gospel. The gospel is the finished work of Jesus is about the death of Jesus na nagpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. And the resurrection of Jesus na nagbibigay naman sa atin ngayon ng kapangyarihan para pagtagumpayan ang kasalanan. Kumpleto po yun mga kapatid. Kaya, sabi mo sa katabi mo, kaya nga ayaw mo nang magkasala. Kaya nga, adik tayo kay Jesus. Amen mga kapatid? Kaya nga mahal na mahal mo si Jesus Amen? Pumapalpak ka pa rin ba? Oo naman. No, sadly, pumapalpak-palpak ka. Pero hindi po yun na nagde-define ng kung sino ka sa harap ng Diyos. Ang nagde-define doon ay yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para baguhin ka, iligtas ka, pabanalin ka, gawin kang matuwid sa harap niya. Not because of your behavior, but because you believed in the Son of God who loved you and gave Himself up for you. Hallelujah! He forgave us all our sins. Ang sarap, ano po mga kapatid? Ano pa? Ano po ang sabi po doon? Sa verse 14, having canceled, past tense na naman. Masarap bang makancel ang utang? Oo naman. No, kung dami-dami mong utang, tapos bigla sinabi, uy, huwag ka na magbayad, huwag mo na ito pagbabayad. May nagbayad na ng utang mo. Nakansela na ang charge.
Anong gagawin mo, kapatid? Lilipad ka ba gaya ng agila? Oo. Tatalong ka ba? Yes. Ano po? Manlilibre ka ba bigla ng lomi? Manlilibre ka ba bigla ng Angel's Burger? Mas marami ka malilibre kasi buy one, take one. Yan mga kapatid. Sabi po doon, having canceled the charge ng ano? Of our legal indebtedness. Bakit po legal? Kasi pinanganak po tayong makasalanan. We were sinners by what? Chance or choice? By chance. Ano po? We were sinners by chance. Tayo po ay naging makasalanan dahil po sa kasalanan po ni Adan at saka po ni Eva. Kaya po, legally, tayo po ay mga bagsak sa ating kalagayan. Pero salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Yun pong legal indebtedness which stood against us and condemned us. Sa sinasabing, makasalanan ka. Makasalanan ka. Ano pong ginawa ng Diyos? He canceled the charge. Hallelujah. Kumbaga sa magic slate, wala ka nang mababasa. Itinapon na sa pusod ng dagat. Sinlayo na ng east is from the west ang iyong mga kasalanan. And then sabi doon, He has taken it away. Past tense na ba? Malayo na. No? Ano ginawa ng Panginoon? He nailed it to the cross. Binayaran po ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya Jesus, you deserve the glory, the honor, the praise, and the majesty. Amen mga kapatid? Palakpakan po ulit natin si Jesus. Pinagdidiinan po ng bagong tipan ng biyaya na tayo mga anak ng Diyos are now in Christ, having been crucified with Him and raised to new life. Meron po akong tanong sa inyo. Kung gagamit ka ng isang verse sa Bible na ipapaukit mo sa iyong lapida, sa banda-bandariyan pa naman, hindi pa naman po ngayon. Papahukit mo sa iyong lapida, ano kayang verse yun? Kung meron kang isang talatang ipapa-frame, isasabit mo sa iyong sala, sa iyong kwarto, sa iyong kusina, ano kayang verse ang pipiliin mo? Or to put it a little differently, mga kapatid, kung may magsusulat ng iyong biography ng buhay mo, lalagyan ng isang verse doon po sa title page. Ano kayang verse? Meron ka na bang verse in mind? Kung meron na, hindi na kita pakikialaman. Pero kung wala pa, let me suggest that out of the 31,102 verses ng Bible, gamitin mo ang Galatians chapter 2, verse 20. Mula po sa Amplified, sabi doon, I have been crucified with Christ. That is in Him. I have shared His crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith. By adhering to, relying on, and completely trusting in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Ganda, no? Yaan yung isang talata, mga kapatid, na nagpapakita nagsasummarize nung adhikain po natin and karanasan sa buhay Kristiyano. Pansinin natin, mga kapatid, no, yung 3 kinds of life na meron po tayo ayon sa talatang yan. Number 1, the relinquished life. Sabi doon ni Paul, it is no longer I who lives. Kaya kapag may nakakita ng pagbabago ng buhay mo, sasabihin mo, kasi meron na akong relinquished life. It is no longer I who live. Hindi na yung dating sugarol ang nakikita mo. Hindi na yung dating manginginom, babaero ang nakikita mo. Hindi na yung dating mahusay, magmura, magaling magsinungaling. Hindi na yung dating nanggagamit ng tao. Hindi na yun. Because I now live, I now have the relinquished life. It is no longer I who lives. Pangalawang buhay meron ka ngayon, kapatid, dahil dyan, the replaced life. Siyempre, yung dating buhay mo, you've already relinquished it. Sino pumalit? Sabi noon, but Christ lives in me. Sabi nga po natin, Christ lives in me. Wow. Sarap, no?
Pag nag-aaral ka, estudyante ka, sabihin mo, kung nahihirapan ka, Christ lives in me. Christ is my wisdom. Christ is my strength. Kung may dinadaanan kayong problema sa pamilya, sabihin mo, Christ lives in me. Christ is my peace. Christ cares for me affectionately. Love na love ako ni Christ. He lives in me. Alam niyo minsan, para lang maging totoo yun mga kapatid, you've got to declare it and say it. Kasi totoo po yun mga kapatid. Kaya lang minsan, hindi po natin sinasabi. Kapag mayroon pong isang babae na alam niya, nagsususpecha siya, na yung asawa niya ay nagtataksil sa kanya, haharap yun sa salamin, sabi niya, pero mahal ka ng asawa mo. Mahal ka ng asawa mo. Anong ginagawa ng babae mga kapatid? Pinipersuade niya yung sarili niya na mahal siya ng asawa niya. Amen? Mahal ka ng asawa mo. Mahal ka ng asawa mo. Tapos papayapa siya. Tapos maamoy naman niya, ibang papango na naman. Babalik na naman siya sa salamin, mahal ka ng asawa mo. Ano po? Kasi, pag kinausap po niyo yung ibang babae, sasabihin ng ibang babae, tara patayin na natin yung asawa ko. Tsak na tsak. Ano ba? Tapos pag kumausap po siya ng iba, tara lasunin natin yung asawa mo. Ganun po. Pero kapag siya lang mag-isa, that Kristiyano ka naman, you persuade yourself. Love ka niya. Love ka niya. Love ka niya. Kung anak ka, titingin mo sa pamilya ninyo, parang dehado ka lagi, sasabihin mo, sa harap ka sa salamin, sabihin mo, love ka ni Mama. Love ka ni Papa. Carlos, love ka ni Mama. Kaloy, love ka ni Mama. Kahit na nagkamali siya ng konti doon sa kanyang at sinasabi niya sila lang ang love ka ni Mama, Kaloy. Hindi dahil nanalo ka ng gold medals, kundi dahil ikaw ay anak niya. Amen, Kaloy? Kasi si Kaloy po yata Christian na yata eh. So, sana wag kang manatili kang matatag sa Panginoon. Amen, mga kapatid? So, kinakausap po natin yung sarili natin, pinipersuade natin, why don't you declare that Christ lives in you? Amen, mga kapatid? Umarap ka sa salamin. Christ lives in you. Hallelujah. Tapos naglalakad ka, papunta ka sa trabaho mo, Lunes na naman. Lunes na naman. Pero tinatamad ka, sabi mo, Christ is in me. Christ lives in me. Christ lives in me. The joy of the Lord is my strength. In the name of Jesus. Tapos mamaya-maya yan, masaya ka na. Bakit? Sapagkat dineclare mo na, naki-agree ka na, nag-confess ka. Anong sabihin ng confess, mga kapatid? To agree with God. To say the same thing with God. Ano sinasabi ni God? I am living with you. I'm living in you. Tapos ikaw naman nag-agree, yes Lord, you live in me. Magka-agree na kayo ni God. Pag magka-agree na kayo ni God, ang sarap na ng Monday na yon. Amen, mga kapatid? At kahit na ano pa mangyari sa Monday na yan, mga kapatid, hallelujah, you are looking forward to Tuesday, to Wednesday, to Thursday. Because once you experience this good God, you want to experience Him every day. Hallelujah. Thank you, Jesus. The replaced life. Ngayon, but Christ lives in me. Meron pang ikatlo kong life, mga kapatid, ayon sa Galatians 2:20. The relying life. Dahil nakatira na sa iyo si Kristo, the life I now live in the body, I live by what? By faith. You see, yung relationship po ng isang Kristiyano kay God is all about faith. I live by faith in the Son of God. Ang ganda-ganda ng huling verse. Who loved me and gave Himself up for me. Bago pa man ako manampalataya kay Kristo, nauna na siyang nagpakita ng pag-ibig niya sa akin. Amen, mga kapatid? Alam ba ni Kristo pag pinanganak ka, makasalanan ka? Alam ba ni Kristo kung ano yung mga kabuktutan at kasamaan na gagawin po natin pag pinanganak po tayo at nagpatuloy tayo sa buhay na kasalanan? Alam po ba ni Kristo yun, mga kapatid? Yes, alam po ng Diyos. But 2,000 years ago, knowing what He knew about us, mga kapatid, iniunat po niya yung dalawang kamay niya, sinabing, I'm going to die for you, Anthony. I'm going to die for you, Allen. I'm going to die for you, Jen. 2,000 years ago, namatay na po si Kristo. Wala po siyang hinihingi na kapalit.
Namatay po siya at nag-alay ng kanyang buhay. That is grace. Ngayong nalaman na po natin, sumasampalataya tayo ngayon sa Kanya. And we love Him because He first loved us. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah! Amen. Praise God. The relinquished life, the replaced life, the relying life. So malinaw po mga kapatid mula sa mga talatang ito, na ang relasyon po natin sa Diyos ay tanging nakabatay lamang sa ginawa ni Kristo. At hindi po sa anumang ritualistic practices. The cross is a symbol of what Jesus has accomplished, pero wala pong prescription sa New Covenant epistles tungkol sa anumang specific physical gestures na dapat po nating gawin na paulit-ulit para i-bless po tayo ni God. Diba? So instead of focusing on external rituals like making the sign of the cross, mga kapatid, at iba pa, the New Testament encourages believers to live out their new identity in Christ. Yung pinag-aralan po natin last time, ganda ng turo ni Pastor James. To live out yung fruit of the Spirit. As we walk in the Spirit, as we bear the fruit of the Spirit. Tandaan natin, sabi po ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Ako ang puno, sabi ni Jesus, kayo ang sanga. Ano ang dumadaloy na sustansya sa sanga? Yung galing sa puno. Habang nakakabit tayo kay Kristo. Nakakabit ka ba kay Kristo? Yes. Are you in Christ? Therefore, the substance of Christ, the holiness of Christ, the righteousness of Christ, the power of Christ, the peace of Christ, the provision of Christ is flowing in you because you are the branches. Amen, mga kapatid. Ang sarap po? Ang sarap na ma-realize na ganun ka na nga ngayon. Kaya po mga kapatid, yung fruit ng Spirit, sabi po ng Romans chapter 5 verse 5, for the love of God has been poured out into our hearts by the Spirit who has been given unto us. Ang love daw po ng Diyos, binigay na sa atin sa magitan ng banal na Spirito na siyang suma sa atin. Sino nakatira sa iyo? The Holy Spirit. Sino ngayon mga kapatid, ang nagpapatakbo ng buhay mo, di ang Diyos. Ano po ba dala ng Holy Spirit na nakatira sa iyo? Galatians chapter 5, 22 to 23, sabi doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ano po? Kaya po walang batas na iiral mga kapatid kapag ka nagmahal ka na. Amen? Kaya sabihin sa iyo, okay, ang dapat dyan huwag mo nang patawarin. Yung batas yun. Sa ginawa niya sa iyo, dapat huwag mo na siyang patawarin. Dapat dyan pinaghihigantihan. Batas. Ano po? Pero nag-walk ka na in love. Because the Spirit is in you. Kaya sabihin mo, nasa akin na yung fruit of love. Therefore, against this, there is no law. Wala nang papasang kung ano pang sabihin ng tao, sabihin ng sanlibutan ito. Because I'm already walking in joy, in peace, and in faithfulness, and in gentleness. Amen mga kapatid? Kaya po mga kapatid, yung faith po natin, our faith, is about an internal transformation and a relationship with God through Jesus. Rather than external symbols or practices. Kahit na mag-antanda ka pa na mag-antanda at mag-antanda kung wala kang relationship kay God, kung hindi ka pa niya binago, kung hindi pa siya nakatira sa iyo, no? Patuloy pa rin na makikita sa iyo yung mga nakikita sa sanlibutan. Kasi nga, sa buhay Kristiyano, pananampalataya po natin tungkol sa internal transformation. Ano pong take away natin mga kapatid sa mensahe natin ngayon? Ang bilisan no? Take away. It is actually my new life in Christ. And not any ritual. My new life in Christ, seen by all. That is the sign of His finished work at the cross and resurrection. So ano ang tunay na sign of the cross, mga kapatid? Yun po ba yung ritual, yung panlabas? O yung life na nakikita na sa'yo? Kasi nga, no, nakatira na sa'yo si Kristo.
Kasi nga, sumasampalataya ka na sa Kanya. Kaya pag nakita nila, dati ganun ang buhay ng tao yun, pero ba't ngayon? Iba na. Nakakita na sila ng ibang sign. Nakakita na sila ng ibang symbol. Tapos pag nagtanong sila sa'yo, huwag kang mahiyang magpatuto at sabihin mo, it is all because of Jesus. It is all because of His finished work at the cross and resurrection. It is all because Jesus now lives in me. It is all because the Holy Spirit is now leading me. Ulitin ko po, it is actually my new life in Christ, not any ritual. Seen by all, that is the sign of His finished work at the cross and resurrection. Lumakad po tayo sa liwanag, mga kapatid. Sabi ng Ephesians 5:8, we are now children of light. We walk as children of light. We walk in the light. Amen, mga kapatid. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Buhay ang iyong salita, Panginoon. Mayroon kang kakibat, kasamang karunungan sa lahat po ng aming mga tanong. Salamat po, Panginoon, na inalis mo na po kami, Panginoon, sa mga gawain, aksyon, na inaakala po naming magiging sanhi ng aming mga pagpapala at panggagalingan ng aming blessings. Ngayon, nakatingin na lamang po kami sa iyo, Panginoong Jesus. Lumilingon kami 2,000 years ago, and we know, O Lord God, sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, kinumpleto mo ng lahat ang mga pagpapalang inilaan mo sa amin. Na ngayon, habang nagre-renew po kami ng isip, ay amin na lamang pong pinananampalatayanan at buong kagalakan na tinatanggap. Maraming salamat po. Holy Spirit, continue to teach us. Continue to reveal unto us the Word of God. In these times, Lord, na napakarami pong naglalabasan at nagsusulputan ng mga strange teachings, Lord, let us concentrate. Let us only boast on the cross of Christ. Only in Jesus. Kaya't maraming salamat po, Panginoon. Kapatid, napakinggan mo ang mensahe. Narito ka man o nanonood ka online. Ini-encourage kita, sampalatayanan mo si Kristo. Siya ang iyong kaligtasan. Kilalanin mo ang tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Mapapahamak po ako. Hiwalay sa iyo. Salamat, Jesus. Namatay ka sa krus para sa akin. Nabuhay ka mula sa mga patay upang manirahan sa akin. Tinatanggap kita ngayon na aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Kailanman, hindi mo ito papawiin. Ako ngayon, Jesus, ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong mayamang biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ako na lamang po mananalangin. Thank you, Lord. Continue to reveal to us, Lord God, the three kinds of life na meron na po kami. The relinquished life, it is no longer us who live. The replaced life, you, Christ, live in us. The relying life. The life we now live in this body, we live by faith in the Son of God who loved us and gave Himself up for us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Yan po natin ang ating mga puso.